Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Dando. Taong 1990, Talisay, Cebu. Magandang araw, senyor. Ang aming baryo na kung tawagin ay baryo ng panitikan ay tinaguriang may mga matatapang na mamamayan. Isang baryo na dating sinakop ng aswang nagabunan. Ngunit dahil sa katapangan at pagkakaisa ng taong bayan, nagawang lupigin ang aswang. Oh, Dando, kanina ka pa ba nakahawak sa tenga mo? Ano bang meron dyan? Sumasakit na naman ba? Hindi po tay eh. Halos mabingi kasi ako sa mga ingay na naririnig ko. Ingay? Ba wala namang ingay ah. Meron po. Naalala niyo po bang naikwento ko sa inyo na tuwing gabi, nakakarinig ako ng ingay ng mga uwak? Hanggang ngayon po kada gabi, naririnig ko pa rin po yun eh. Nako, ang lakas naman ng pandinig mo talaga. Naging ganyan ka lang ata simula nang naging 15 anyos ka na. Alam mo anak, wag mo nang pansinin yan. Mamaya baka pagtawanan ka pa ng mga ibang tao dyan. Sabihin nilang baliw ka. Isa totoo lang po. Hindi lang yun ang nagbago sa akin eh. Parang kayang-kaya ko rin pundurugin ng bato kahit pigain ko lang po. Ano? Hoy, ako ba yung nilaloko mo lang bata ka ha? Hindi po. Sandali lang po ha. Kukuha po ko ng bato. Ito na po. Pagbasan po ninyo mabuti ha. Tiniga kong maliit na bato sa harapan ni tatay. At nadurog nga iyon. Biglang namutla ang mukha ni tatay at hindi makapagsalita. Alam ko na hindi siya makapaniwala sa kakayahan ko. Umatras siya ng kaunti sa akin na para bang natatakot. Hala, bakit ka ganun kalakas ha? Teka, sabihin mo nga sa akin. May nangyari ba sa'yo habang nag-aani kayo ng mais doon? Kinagat ka pa na nga, so di kaya natamaan ka ng kidlat? Hindi po. Hindi ko nga rin po alam kung paano po ito nangyari. Basta, biglaan na lang po ang lahat. Nag-away kasi kami ni tata nung nakaraan. Sa sobrang inis ko po, nagpulat po ako ng bato. At galit na piniga po yun. Tapos, nadurog po yun bigla. Diyos ko, hindi ka normal na tao kapag ganyan ka anak. Paano naman po ako magiging hindi normal eh? Anak niyo naman po ako. Kung sa bagay, tama ka nga naman. Anak kita kaya wala akong dapat ikatakot sa'yo, no? Hindi mo naman ako sasaktan, hindi ba? Teka, bakit ko naman po kayo sasaktan, tay? Tatay po kita eh. Ay, nako. Oo nga naman. Pero, alam mo ba, anak? Naalala ko tuloy ang pangyayaring 2 dekada nang nakalipas eh. Kagaya mo, may mga nilalang na makapagyarihan. Nilusob tong baryo. At marami ang kanilang pinatay. Po? Ano naman po silang klaseng nilalang? Ay, mga aswang nagabunan. Siguro kung nagkataon na buhay ka noon at may kapangyarihan kang ganyan, aba, hindi na matay ang lolo at lola mo. Sa kagustuhan kasi nilang iligtas ako, binuwis sila ang kanilang mga buhay. Aswang naghabunan? Oo, mga lalaking aswang na malalakas at makapangyarihan. Pero kahit gaano sila kalakas, may nakatalo pa rin sa kanila. Linisan nila ang baryo nang may dumating na tagapagligtas. May dala itong agimat na kinatatakutan ng aswang nagabunan. Ano pong nangyari nun? Marami rin po bang namatay sa mga aswang? Ilan na namatay. Ngunit may mga nakatakas. Bago pa nga sila umalis, nagbanta pa sila sa baryo. Kapag sabi nila, babalik raw sila. Pero hanggang ngayon wala naman eh. Mabuti na lang ka mo at hindi na talaga sila bumalik. Grabe. Nakakatakot naman po pala yung nangyaring yun. Talaga, sobra. Akala nga namin ng nanay mo noon mamamatay na talaga kami. Sabay sa awa ng Diyos naligtas kami ng isang ermitanya. Ano naman pong ganap ng ermitanya sa laban kontra po sa mga aswang? Siya lang naman ang nakatalo sa mga aswang at ang nagmamay-ari ng agimat. Siguro matanda na yun ngayon.
Habang nakikinig ako sa kwento ni tatay, napakuyom ako ng aking mga kamao. Hindi ko alam kung bakit parang nanggigil ang katawan ko kapag nakakarinig ako ng kwento tungkol sa labanan. Nakakatakot ang mga nangyari sa kwento niya. Pero pinangarap ko na sana pinanganak na ako noong nangyari ang gulong iyon. Ang narinig ko sa mga kwento, baka raw hanggang ngayon may mga gabunan pang nagtatago sa kanilang kuta. Kuta? Isa naman po kaya ang kuta nila. Yun ang hindi alam ng mga taga-baryo. Marahil malayo na sila sa atin kaya wala nang nangyayaring gulo. Pero mas maganda po yun nang sa gayon patuloy nang tatahimik tong baryo natin. Kaya nga anak basta ang ipagdarasal ko na lang sana hindi na sila magparamdam. Matapos ang kwentuhan namin ni tatay, pumunta ako sa barangay para makipaglaban ng basketball. Pagkarating ko doon, nagulat na lang ako nang may mga taong nagtitipon. Kaagad ako lumapit para malaman kung anong meron. May nakita akong isang matandang babae. May takip ang kanyang isang mata. May malaking sugat rin sa kanyang mukha. Ale, sabihin niyo na po kasi sa amin kung saan po kayo galing. Tsaka bakit ganyan ang itsura niyo? Para kayong tinambangan ng iilang kapre Ako si Valentina. Galing ako sa isang lugar na hindi na dinadaanan ng mga tao. Isa akong ermitanya. Kaya ako napadpad rito. Dahil bumaba ako ng bundok, may nakasalubong ako sa daan. Mga nilalang na mapanakit, kaya ako nasugatan. Ano kayang klaseng nilalang ang tinutukoy ng matandang to? Tsaka meron pa talagang daan na hindi dinadaanan ng mga tao? Hoy, wag yun ang pansinin ng matandang yan. Nasisiraan na yata yan ng bait pero teka, parang kakaiba yung baston niya. Aling Valentina, pwede ko bang hiramin ang inyong baston? Hindi! Hindi dapat hinahawakan ito ng mga taong kagaya ninyo. Ako lang dapat ang pwedeng humawak sa baston. Gusto ko lang naman pong malaman kung gawayan sa kung anumang bagay sandali lang naman po Akin na po. Sabi ng wag! Matigas talaga ang ulo mong bata ka. Mamamatay ka kapag kinuha mo ang baston ko. Pinagmasdan ko ang bawat kilos sa matandang babae. Palingalinga ito sa paligid at parang may hinahanap. Lumapit na ako sa kanila ng mga oras na yun. Nalanghap ko ang mabahong amoy nito. Uy, Dando, kakilala mo ba ang matandang yan? Hindi. Baka naman may pamilya siya dito. Sandali. Ako na nga lang ang kakausap sa kanya. Uy, anong gagawin mo? Lalapit ka dyan? Wag Tsaka magsabi ka rin na puwera usog. Baka kasi aswang ang matandang yan Aswang ka agad? Grabe ka naman. Basta huwag ka mag-alala. Hindi naman ako lalapit sa kanya na sobra Sige na kasi Aling Valentina, pairam na ako ng baston mo. Ipapalo ko to sa'yo kapag bakulit ka pa. Ale. Taga saan po ba kayo? Tsaka kung may kamag-anak po kayo dito, sino po sila? Sabihin niyo po sa amin para mayatid ko kayo sa bahay nila. Wala akong kamag-anak dito. Bumaba lang ako ng bundok. At dito ako dumiretso. Saan bundok naman po kayo galing? Tsaka, paano niyo po natunto ng baryong to? Hindi ko rin alam kung paano ako nakarating dito. Ang pagkakatanda ko, doon ang daan papuntang sementeryo. Hindi pa. Doon nga po. Sige na, aalis na ako. May kailangan pa akong bisitahin sa sementeryo. Sinundan na lang namin ng tingin ang matandang babae. Sigurado naman ako na may alam talaga siya sa baryo. Inisip ng lahat na isa siyang baliw. Hindi naman masisisi ang mga tao dahil may bitbit itong mga plastic at kung ano-ano pa. Ngunit napansin ko
na naiwan ng matandang babae ang dala niyang kulay pulang plastik. Kinuha ko iyon para ihabol sana sa matanda. Pero pinigil naman ako ng mga kasama ko. Hoy, huwag ka na pumunta doon sa sementeryo. Alam mo naman na walang ganong tao doon eh. At saka wala rin namang mga bahay. Baka anong magawa sa'yo ng matandang yun eh. Inisip ko kasi na baka mahalaga sa kanya tong laman ng mga plastic niya Paano kaya kung tignan na lang natin? Sigurado ba kayo? Naku, huwag niyo nang papakialaman yan. Basta hintayin na lang natin siyang bumalik at iabot sa kanya ang plastic na yan. Uy, ako na nga yan, Dando. Ano naman gagawin mo dito? Titignan natin kung anong laman. Sige na. Kulit mo talaga Hindi naman natin kukunin ang laman Titignan lang naman natin. Wala naman ako magawa dahil marami ang may kagustuhan na makita ang laman ng plastic. Namangha kaming lahat pagkakita namin kung ano ang laman niyon. Ginto at may makapal na pera. Grabe! Napakaraming pera nito! Ninakaw niya ata ito eh. Uy, ang sama naman ang bintang ninyo sa kanya. Mali mo bang inipon niya talaga yan? Maniniwala kong inipon niya yan. Pero eto, paano mo may papaliwanag ang ginto ha? Saan niya kinuha ang gintong yan, Aber? Hindi ko alam. Ngayon na nakita natin kung anong laman yan, samahan niyo na ako para ibalik sa kanya ang bagay na to. Ayoko no? Natatakot ako sa itsura ng matandang babaeng yun eh. Sige, di ako na lang. Uy, Dando. Hindi mo na kailangan ihatid sa kanyang bagay niyan. Ayan na siya Mabilis na naglalakad papunta rito. Napatingin naman kaming lahat sa direksyon na itinuro ni Ate Angie sa amin. Tinali ko ang hawakan ng plastik at nang makalapit na siya sa amin, inabot ko kaagad ang bagay na yon. Ito po ata yung binalikan niyo, Ali. Yan nga! Pinakialaman ninyo ang laman niyan, ano? Hindi po. Tinignan lang po namin. At may mga ginto pala yan tsaka pera no? Saan ba galing yun ha? Ninakaw niya siguro no? Hoy! Umayos ka ng pananalita mo sa akin! Wala kang karapatan na pagbintangan ako! Saan ba kasi yun galing? Wala akong pakialam! Akin na nga yan! Ito na po. Pasensya na po talaga, Aling Valentina, ha? Hindi naman po namin yan ginalaw. Inis na hinablot sa akin ng matandang babae ang kanyang dala at tuluyan na nga itong umalis. Hapon na nang makauwi ako sa bahay. Pagkadating ko doon, wala doon si tatay. Hinanap ko naman siya at nakasalubong kami doon, banda sa likuran. Hingal na hingal ito at nagmamadaling naglalakad. May dala rin siyang mga kahoy. Ibinagsak niya roon sa lupa at hinila ako papasok sa loob. Tay, ano po nangyari? Bakit putlang-putla po kayo? Paano ba naman na hindi ako mamumutla? May nakita ako matandang babae doon sa kagubatan eh. Akala ko kasi, napano siya dahil narinig ko siyang umiiyak. Pagkalapit ko kanina, nakita ko siya nakatalikot tapos sumahagulgol. Hinawakan ko ang kanyang balikat at bigla siyang humarap sa akin. Sobrang nakakatakot ang itsura niya. Po? Ano po bang itsura niya? Wala siyang mga ngipin. Buhagag ang kanyang buhok tapos bigla siyang humalakhak. Ano? Tumakbo ako agad pa uwi. Tay, ano po bang itsura ng matandang nakita ninyo? Ano po ba yung suot niya? Yung may headband na gawa sa kahoy. At saka mabaho rin siya at kulay itim yung damit eh. Siya ba yung nakita mo? Nakita rin kasi namin siya kanina eh. Dapat magbabasketball kami. Kaya lang bigla siyang dumating doon. Inisip nga namin na baka baliw ang babaeng yun eh. Natatakot talaga ako kanina, anak, grabe. Bigla ko nadawag nung humalakhak siya na parang demonyo eh. Huwag niyo na pong isipin yung tay. Yung mabuti pa magpahinga na po kayo. At maghahanda lang ako ng hapunan natin. Tumango naman si tatay bilang pagsang-ayon sa sinabi ko. Pagka umaga nun, nagulantang ang lahat ng taga-baryo sa balitang kumalat.
Nawawala raw ang mga alagang hayop ni Mang Agordo. Ang matandang lalaki na ito ay isang mayaman sa baryo namin. Mataas ang respeto ng mga tao sa kanya. Pinatawag niya kaming lahat sa kanyang bahay at pinakita ang ibang natitirang patay na manok, baboy at kambing niya. Abay, sino namang makakaalam kung sinang pumatay sa mga alaga ko, ha? Ay, sige. Handa akong magbayad ng malaking halaga kung may maituturo kayo sa akin. Yung mga gordo, wala po kaming alam sa mga nangyari. Baka naman po nilapa naman bagay sa hayop ang mga alaga ninyo kaya namatay ang mga yan. Abay, hindi ako naniniwala doon. Sinadya talaga ito ng tao na may galit sa akin. Teka, mawalang galang na po mga gordo, ha? Abay, dito sa baryo, para namang wala ni isang may galit sa inyo eh. Kayo po ang madalas na tumutulong sa amin sa oras ng kalamidad. Kaya hindi po namin magagawa yan sa inyo. Mga kasama! May nakitang bangkay doon sa sapa! Bangkay? Anong bangkay ang pinagsasabi mo? Bangkay po ng isang batang babae! Tara, Dando, pumunta tayo doon. Kasama rin po ako. Ako rin. Bilisan na natin. Maraming taong nagsitakbuhan papunta doon. Sumunod na rin si Mang Agordo para makiusisa. Papalapit pa lang kami sa sapa. Naamoy na kagad namin ang nakakasulasok na amoy. Sobrang lansa nito, kaya naduwal kaming lahat. Tinakpan ko ang aking ilong at lumapit sa bangkay ng bata. Naku po, wakwakan dyan at dibdib ng bata. Paniguradong aswang ang may kagagawan dito mga gordo. Ay, teka, ako nga pasilipin mo niya. Hindi! Walang laman ng tiyan niya! Tama ka nga, Antonio. Bumalik ka ata sila! Ang sabi po ng nanay ng bata, 2 gabi na po siyang nawawala eh. Hindi lang itong bata ang nawala, kundi meron pang mga sanggol. May 2 sanggol na nawala sa pangatlong purok ng baryo. Natatakot ako. Ano nang gagawin natin? Maghanda kayo. Dahil bumalik ang mga aswang nagabunan. Papatay nila tayong lahat dito sa baryo kahit anong oras. Aswang nagabunan? Ano namang klaseng halimaw ang mga yun? Mga aswang na malalakas at makapangyarihan. Itay, ang aswang na pumatay sa batang yan ay isang aswang na kinakwento mo sa akin. Ganun na nga, anak. Pero imposible na babalik sila. Wala silang babalikan dito. Nandiyan na pala ang pamilya at ang mag-iimbal sa bata. O isa, magsialisa na tayo rito para mapabilis ang pagbuhat nila sa bangkay. Binigyan namin ng daan ng pamilya at ang mga taong galing sa bayan para maalis ang bangkay ng batang babae doon. Nabalot ng takot ang mga tao, lalong-lalo na ang mga matatandang nakasaksi noon na ginagawa raw ng pagsako ng mga aswang nagabunan. Mga gordo, hindi lang pala kayo ang naubusan ng mga alagang hayop eh. Marami pa po. Isang gabi lang ang ginawang pag-atake sa mga hayop. Iilan lang ang mga aswang na gumagawa nun. Tiyak ka kung marami sila. Kung hindi ko alam na may namatay dito baka hindi ko naisip. Daswang ang pumunterya sa mga alaga ko. Kailangan na nga natin magdoble ingat. Talaga, ay mag-iingat tayong lahat kayong wala na ang agiwat na pumoprotekta sa baryo. Para itaboy ang aswang. Teka, wala? Pero paano yun nawala? Pagkakaalam ko ang agimat na yun ay nasa ligtas na lugar. Oo, pero hindi dadayo rito ang aswang. Kung nandoon pa ang agimat, maaaring dasira ito. O nawala sa baryo natin. Nabalot ng takot ang lahat ng mga nakarinig dahil sa sinabi ni Mang Agordo. Pagka-uwi namin ni Tati sa bahay, nadatnan namin ang matandang babae na naghihintay sa amin. Natakot si tatay nung una, pero lakas loob kong hinarap si Aling Valentina. Ali, ano pong ginagawa niyo rito?
Makikihingi lang sana ako ng pagkain, iho. Pwede pa. Wala po kaming pagkain eh. Umalis na po kayo dito. Abay, masyado nyo na kaming inaabala. Bakit ba parang natatakot ka sa akin? May kwento pala ako sa inyo. Handa ba kayong makinig? Wala kaming panahon para pakinggan pa po kayo. Ayoko po maging bastos pero hindi po namin kayo kilala. Ano po ba yung ikukwento po ninyo? Uy anak, huwag ka na makinig sa kanya. Hindi natin kakilala ang matandang babae na yan eh. Ang kwento ko ay tungkol sa isang sanggol na lalaki na iniwan sa sapa. Kumusta na kaya ang sanggol na yun? Sanggol na naiwan sa sapa. At sino naman ang walang pusong magulang ang mag-iiwan ng sanggol sa sapa ha? Kayo po ba yun? Kailangang mailayo ang sanggol sa kanyang pamilya. Mapapahamak siya kapag nanatili siya doon. Ano ba, umalis na po kayo dito? Sandali lang po, Ali. Bibigyan na lang po kita ng pagkain. Huwag na anak. Okay, umalis ka na dito matanda ka ha? Alis na! Nang sigawan siya ni tatay, kaagad namang umalis ang matandang babae. Nagtaka naman ako sa naging kilos si tatay dahil parang hindi ito mapakali. Kahit nakaalis na ang matandang babae, panay pa rin ang palakad-lakad nito sa loob ng bahay. Ako na ang nahilo para sa kanya. Uy, tay. Ayos lang po ba kayo? Huwag ka na makipag-usap sa babaeng yun ha? Tandaan mo yan. Bakit naman po? Kahit po baliw siya, tao pa rin po siya, no? Hindi niya naman po ako pinalaking walang galang eh. Alam ko naman yun anak. Kaya lang kung ano-ano ang pinagsasabi niya eh. Mamaya baka maniwala ka talaga doon. Alam ko naman po kung anong dapat paniwalaan at kung ano ang hindi dapat eh. Minsan po kasi, mas tapat pa pong maging kaibigan ng baliw kaysa sa mga taong tama ang pag-iisip eh. Ay, naniniwala ka ba sa sinasabi niyang may sanggol na naiwan sa sapa ha? Iwan ko po. Hindi ko po alam sa kanya. Kung ako lang po, gusto ko po siyang pakinggan eh. Baka po naghahanap lang siya ng isang taong handa makinig sa kanya. O siya, sige na. Nagluto ka na lang ng pagkain natin ha? Pasensya ka na kung naging madamot ako doon sa matanda. Pagsapit ng tanghali, nagpatawag ng pagpupulong ang mga nakatatanda sa barangay. Halos lahat ng taga-baryo ay nandoon. Napag-usapan ang alamat ng baryo noong sinaunang panahon. Naibulgar nga sa lahat na may isang taong nag-aalaga sa agimat, ngunit hindi nila ito mahanap. Napag-alaman rin ng isang maghuhula na nasira nga ang agimat. Kaya lang, hindi matukoy kung sino ang may kagagawan nun. Habang nagsasalita si Mang Agordo, biglang dumating si Aling Valentina. Nagbitiw ito ng salita na nagdulot ng takot at pagkawindang sa mga tao. Ako ang tagapag-alaga ng agimat para maitaboy ang mga gabunan. Ngunit dahil sa pagkagahama ng mga tao, ay nasira yon. Hoy, pwede bang wag na kayo makisabat sa usapan namin, ha? Hindi naman kayo taga rito. At kung saan naman kayo nang galing eh, umuwi ka na sa inyo dahil ba kayo naharap na kayo ng mga pamilya mo? Wala na akong lakas para harapin ang mga gabunan. Pwera na lang kung magkakaroon ng bagong daluyan ang agimat. Ano bang pinagsasabi mo, ha? Paano mo naman tungkol sa agimat? Kagaya nga ng sinabi ko, ako ang dating tagapangalaga nun. Masisira ang pagpupulong dahil sa matandang babae na yan eh. Paano kaya siya nakarating dito ngayong kahit boy pa siya parang naagdas sa kanyang katawan? Patay naman. Mali po yung ginagawa ninyo. Kasalanan po sa Diyos sa mga pinagsasabi po ninyo eh. Nakakaya talaga. Pinagtatawanan na siya ng mga tao. Aling Valentina, kumain na po ba kayo? Baka naman po napasukan na ng hangin ng sikmura ninyo at ulo ninyo eh. Dahil sa gutom. Ito nga po pala oh. May banana cue ako rito. Sa inyo na po yung isa.
Ang bait mo naman, Iha. Salamat sa pag-aalala. Hindi ko tatanggihan itong grasya. Ay, mabuti pa. Lumayo-layo po muna kayo ng kaunti, Ale, ha? Doon nyo na yan kainin sa dulo. Sa parting walang tao. Baka kasi mahimatay kaming lahat sa amoy mo, Hindi naman umimik ang matanda at umalis doon. Paugod-ugod siyang naglalakad para makalayo sa mga tao. Nakaramdam ako ng awa habang pinagmamasdan siya. Sa tingin ko, wala namang mali sa mga sinabi niya. Kaunting unawa lang sana para sa mga taong may diferensya sa pag-iisip. Ganto, simula mamayang gabi, kailangan ang lahat ng mga kalalakihan ay umikot sa buong baryo. Kailangan natin bantayan ng mga aswang na hindi nila tuluyang masakop ang lugar natin. Payag po ako sa bagay na yan. Handa po akong ibuwis ang buhay ko para sa baryo. Handa rin po ako. Kaya lang, paano kung biglang salakayin ng aswang ng gabunan ng mga kalalakihan? Paano nila ito maiiwasan? Paano sila mabubuhay kapag ang aswang nang kumilos? Mayroong kahinaan naman ng mga aswang. Kahit sila ay kilalang malakas, asin at bawang. Yon ang numero 1 nilang kahinaan. Bawat isa ay marunong magdasal. Pwede din yan para mataboy sila. Asa, magtaas kamay ang mga kalalaki ang pumapayag sa gusto ko. Napaikot ako ng tingin at karamihan sa mga lalaki ay sumasang-ayon na umikot sa pagsapit ng gabi. Nang makita ko si tatay na nakikipag-usap sa kanyang kaibigan, kaagad akong umalis doon at lumapit sa matandang babae. Nagulat pa ito sa pagdating ko pero ngumiti naman siya sa akin. Nahihibang na talaga sila. Di, mas lalo kayong mauubos dito. Kung may mga umiikot, papatayin sila ng mga aswang. Alam niyo po, Aling Valentina, naniniwala po ako sa inyo. Hindi kayo magsasalita tungkol sa agimat kung wala po kayong alam Yung balita ko, nakayago raw yun sa sagradong lugar. Pwede ko po bang malaman kung nasan po yun? Nagkakamali kayong lahat. Yan lang ang pinalabas na balita doon. Na kung tinago sa sagradong lugar ang agimat, pero hindi yun totoo. Mayroong isang tao na tangan ang bagay na yon. Alam niyo po ba kung sino ang may tangan ng mutya? Hindi ko alam. Ganun po ba? Pasensya na po kayo sa mga ginawa nila sa inyo. Kayo na lang po siguro ang umunawa sa kanila. Ayos lang naman. Danto, pwede ko bang mahawakan ang pisngi mo? Oo naman po. Inilapit ko sa kanya ang mukha ko, kaya kaagad niyang hinawakan niyon. Napapikit ang matanda at parang may binibigkas siya. Ngunit kaagad din niyang kinuha ang kanyang kamay nang sigawan ito ni tatay. Hoy! Layon mo nga anak ko dyan! Tay, huwag niyo po siyang pagalitan. Pumayag po akong hawakan niya ang pisngi ko Ano? Hindi ba sinabi ko sa inyo lumayo ka sa matandang ito, ha? Halika! Umuwi na tayo! Sige po. Ikaw ang hinihintay ng lahat. Huwag mo nga hayaan na may pipigil sa'yo. Po? Ano pong sinasabi po ninyo? Huwag mo na siyang pansinin. Walang kwenta ang mga sinasabi niya. Buong lakas akong hinila ni tatay palayo sa matandang babae. Ngunit mayroon akong kakaibang naramdaman nung lumapat ang kamay niya sa pisngi ko. Parang nakuryente ang buong katawan ko. Nangangalay iyon at ramdam kong may gumagapang sa aking kaugatan. Paano kung may masamang binabala ka matandang yun sa'yo, ha? Anak, gusto lang naman kitang protektahan. Makinig ka naman sa akin. Hindi mo siya kilala. Walang nakakilala sa kanya dito sa baryo. Malay mo kung siya pa na ang inuutusan ng mga gabunan para manmanan ng kilos at plano ng mga tao dito. Hindi naman po ata. Mabait naman po yung matandang yun
Lahat pwedeng maging mabait. Ngunit dapat marunong kang kumilates na kung sino sa kanila ang tunay. Ayoko na makita ka pang lumalapit o nakikipag-usap sa kanya, ha? Maliwanag ba yan? Naawa naman po ako sa kanya kung iiwasan ko po siya eh. Sumunod ka na lang sa akin, Dando! Sige po. Pagkasapit ng gabi, nagpapahinga na kami ni tatay. Naririnig ko ang malalakas na tunog ng kuliglig, uwak at kung ano-ano pa. Para makatulog ako, kailangan kong lagyan ng unan ang magkabilang tenga ko. Akmang ilalapag ko na ang unan sa aking mga tenga nang marinig ko ang malakas na sigaw ni Mang Agordo. Humihingi siya ng tulong sa mga tao. Tay, gumising po kayo. Nakakailangan ng tulong si mga gordo. Ano bang pinagsasabi mo? Wala naman ako naririnig eh. Narinig ko po ang boses niya. Sige na po. Tulungan po natin siya. Puntahan po natin siya sa bahay niya. Teka, sigurado ka ba dyan, anak? Opo. Kailangan na po natin bilisan. Malakas ang kutob ko na may masamang nangyayari sa kanya. Sige, tara na! Sandali lang, dadaling ko ang itak ko. Dali-dali akong tumakbo papunta sa bahay ni Mang Agordo. Pagdating namin doon, naroon na si Ate Angie at Kuya Harold. Nakita ko si Mang Agordo, sugatan at duguan. May mga kalmot sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Anong nangyayari dito? Kuya Antonio! Nadatnan lang po namin si mga Gordon na hinang-hina. Tapos may nakita po kaming nilalang na tumalon sa kanilang bubong papunta dun sa kagubatan. Kailangan natin gabutin ang sugat niya. Baka maubusan siya ng dugo. Mga Gordo, naririnig niyo po ba ako? Kung oo, sabihin mo sa amin kung saan nakalagay ang gamot ninyo. Doon sa kwarto. Buksan mo nilang ang pinto. At pagkapasok mo, mayroon kang makikita ang drawer. Doon mo tignan ang mga gamot. Sige po. Ilang aswang na po ba sumalakay sa inyo? Isa lang. Ngunit napakalakas niya. Mamamatay na tatahing lahat sa banyo ko. Ano po ba? Huwag po kayo magsalita ng ganyan. Kung sana pumalit lang ang mga taong nag-aalaga sa ating anting di maliligtas pa sana tayo. Ang mabuti pa, Kuya Antonio. Tulungan niyo nilang akong paakitin itong mga paa niya sa upuan. Sige. Sandali lang. Oh, nandito na ang mga gamot. Sige na po, gamutin niyo na po siya. Nanginginig si Mang Agordo sa sobrang takot. At panay ang linga nito sa paligid. Iniisip niyang nandun pa rin ang aswang. Ang pinakamalala pa, ang lalim na ng sugat ni Mang Agordo na nasa kanyang dibdib. Mahina akong kinausap ni tatay tungkol sa matandang lalaki. Dando, yung akala ko ba makakarinig ka kahit mahinang pulong lang? Anong nangyari? At huli mo nang narinig ang sigaw ni mga Gordo. Hindi ko nga rin po alam eh. Tama bang narinig ko? Nakakarinig ka ng kahit mahihinang ingay? Angie, huwag mo nang banggitin ang bagay nito sa iba, ha? Ito kasi si Dando malakas talaga ang kanyang pandinig. Nakakarinig siya ng kung ano-ano eh. Hindi ko nga alam kung bakit biglaan siyang nagkakaganyan. Kahit naman po ako nagtataka kung bakit po eh. Grabe naman yan. Pakaisa kang bayani. Kaya ka nagkaroon ng ganyang kapangyarihan. Hindi ko nga rin alam eh. Minsan, hindi ko na nagugustuhan na magkaroon ng ganito. Uy na mga Gordo. Nagamot ko na po ang mga sugat ninyo. Naku, maraming salamat. Kamusta naman ang pag-iikot ng mga kalalakihan? Umiikot pa rin po sila. Kaya lang wala na silang nakitang aswang eh. Ay, naku. Ang mga aswang nagabunan na may kakayahang gayahin ang mukha ng tao. Yun ang dapat nilang ingatan. Maaaring utuin at manipulahin ng gabunan ang kanilang utak para mabiktima sila. Nang makita naming maayos na ang kalagayan ng matandang lalaki, nagpaalam na kami ni tatay na umuwi. Habang naglalakad kami sa daan, nakakarinig ako ng mga nakakakilabot na mga ingay. Nakakarinig ako ng iyak ng sanggol, alulong ng aso, at tunog ng kakaibang ibon. Uy,
Ayos ka lang ba? May ingay ka na naman bang naririnig? Itay, para pong nararamdaman ko na malapit ng katapusan ng mga tao dito sa baryo eh. Ano? Paano mo naman nararamdaman ng ganyang bagay, ha? Basta lang po. Darating ang gabi na mag-aalsa ng kapangyarihan ng mga aswang. Ano pong gagawin po natin kapag nangyari po yun? Ay, mukhang kailangan natin gumawa ng pangontra laban sa mga aswang na yan. Pagkaumaga, umikot si Mang Agordo sa buong baryo para ipakita ang sugat na gawa ng aswang na gabunan. Marami ang naawa sa matanda at marami din ang umiyak dahil sa tindi ng takot. Bawat isa ay nag-aalala sa kani-kanilang pamilya. Wala pa rin silang magawa kundi manatili dahil wala silang malilipatan. Isang malakas sa halakhak ang narinig ko doon banda sa kinaroroonan ni Mang Agordo. Pagkalapit namin doon, si Aling Valentina pala ang tumatawa. Hoy! Anong nakakatawa, ha? Ano naman kung natatawa ako? Ikaw ang nananalig sa mga tao na mapatay ang mga aswang na gabunan. Ngunit bakit parang natatakot ka rin sa kanila? Hindi ako natatakot. Nagkataon lang na naunahan nila ako. Kawawa ka naman. Pero pasalamat ka na lang. At hindi ka pinatay ng mga aswang. Baka ngayon, nilalamayan ka na kung nagawa nilang patayin ka. Nakakainis ka, matanda ka. Mga kasama, tulungan ninyo akong mapalaya sa babae ito. Hindi siya dapat nandito. Maaaring ikaw ang nagdala ng kamalasa sa baryo. Kaya ito nangyayari ulit. Wala kayong karapatan na palayasin ako. Kalahati ng lupain ito ay pagmamayari ko. May karapatan akong palayasin ka dahil ang lupa ng tinatapakan mo ay akin. Harold, hilahin ninyo ang matandang yan at palayasin sa baryo. Kapag pinalayas ninyo ako, hindi ninyo malalaman kung nasaan ang kuta ng mga gabunan. Alam ko kung nasaan sila nagtatago. Ano? Oo, alam ko ang kuta nila. O kung may alam ka, pues, hindi ka dapat paalisin sa baryo. Sige na, Harold. Pagtulungan ninyo ni Tata na ikulong ang matandang babae na yan sa barangay hall. Sumunod naman sina Kuya Tata at Kuya Harold sa inutos ni Mang Agordo. Wala kaming magawa para pigilan sila dahil ang lupang tinitirhan din namin ay pagmamayari ng matandang lalaki. Dinala siya sa barangay hall at marami kaming nakasunod doon para usisain pa siya. Nasaan ang kuta ng mga gabunan? Sabi mo sa amin! Kahit sabihin ko, wala na kayong maaabutan doon. Sigurado ako na kapag araw, wala sila ron. Di mamayang gabi, tasalakayin namin sila. Maghunos din kayo! Papatayin kayo ng mga kapulan kapag sinalakay ninyo sila. Sabihin niyo lang po kasi sa amin kung nasaan ang kanilang kuta. Doon sa kabilang bundok, may tagong kuweba doon na nasa ilalim ng matandang puno ng nara. Doon sila nagtatago. Ngunit hindi ako sigurado kung hanggang ngayon ay naroon pa rin sila. Maghanda ang lahat. Mamayang gabi, sasalakayin natin ang kuwebang sinasabi ng matandang ito. Kapag wala mga aswang doon, mananagot ka sa amin. Ipagpasalamat mo kung walang aswang naghabunan doon. Siguradong mauubos kayong batayin ng mga aswang kapag ginulo ninyo sila. Hinayaan na lang nila ang matandang babae doon sa barangay hall. Marami ang naghanda para sa lakay ng mga gabunan mamayang gabi. Mayroon silang hinandang armas, apoy, at mga pangontra na kinatatakutan ng aswang na gabunan. Dumating din kami dun sa lugar kung saan sila naghahanda. Marami ang nakiusap kay tatay para sumama. Ngunit dahil nag-alala ito sa akin, mas pinili niya manatili sa baryo.
Ano kayang gagawin nila kay Aling Valentina? Hindi ko rin alam eh. Pero kung sakali may mangyaring masama sa mga taong susugod doon, abay sigurado ako na masisisi ng husto ang matanda. Eh, bakit naman po nila sisisihin yung matanda? Eh, sila rin naman po ang may kasalanan eh. Eh, sinabihan na sila ni Aling Valentina na huwag pumaroon. Eh, pero matigas pa rin ang ulo nila. Desidido po kasi si Mang Agordo na mapatay ang mga asong nagabunan eh. Hindi ganun kabilis patay ng mga gabunan. Yung buong akala ata ng mga sumusugod doon eh. Kapag sinabuhin lang ng asin ng gabunan eh, mamamatay na kagad sila. Abay nagkakamali sila kung ganun ang iniisip nila. Eh, parang ayaw ko pong umalis dito sa baryo. Eh, nag-aalala kasi ako para kay Aling Valentina eh. Kaya lang nga naman babantayin mo ang matandang yan dito. Eh, kung pwede lang po, bantayan ko na lang po eh. Pagkasapit ng gabi, nagsialisan ng mga taong tutungo sa kuweba. Marami sila at umaasang mananalo laban sa gabunan. Habang paalis naman ng mga ito, malakas na sumisigaw si Aling Valentina para mapigilan sila. Walang nakinig sa kanya. Tanging ang mga kababaihan at matatanda ang naiwan sa baryo. Makinig kayo sa akin! Mamamatay kayong lahat kapag hinarap ninyo ang mga gabunan! Tumigil po kayo sa kasisigaw. Walang makikinig sa inyo. Ang gusto lang nila ay matapos na ang sumpa ng mga gabunan na yan dito sa baryo. Sana makabalik sila laban sa mga gabunan. Imposibleng makakabalik sila! Wala ni isang makababalik sa kanila dito sa baryo! Mapaghanib ang mga gabunan, alam ninyo yan! Alam niyo na po palang mapanganib eh. Bakit niyo sinabi kung saan ang kanilang kuta? Noon pa man, hinahanap na ng mga tao ang kuta nila para matupok ang kanilang lahi. Pakawalan ninyo ako dito! Kailangan ko silang tulungan! At ano naman ang may tutulong mo ha? Mahina ka na nga eh. Mukha ka na rin sakit eh. Kung wala ka mang galing na matanda ka, sana hindi ka na lang umalis doon. Nang dahil yata sa'yo kaya sinalakay kami ng mga gabunan. Dumating ka lang, nagkaganito na ang baryo. Wala akong kasalanan sa mga nangyayari. Ikaw ang nagdala sa mga gabunan niyan dito sa baryo. Marami nang nabuwis na buhay dahil dyan sa ginawa mo. Hindi naman nakaibig ang matandang babae. At nakita ko itong nagdadasal. Hanggang sumapit ang umaga, hinihintay namin na may dumating na mga taong lumusob sa kuta ng mga gabunan. Sa di kalayuan, nakita namin sina Kuya Harold at Mang Tata. Naglalakad na parang wala sa sarili. Kaagad namin silang nilapitan, ngunit bumibigkas sila ng katagang kamatayan. Harold, nasaan ang mga kasama ninyo? Ay, oo nga. Bakit kayong dalawa lang ang bumalik dito ha? Tignan nyo, may mga sugat sila sa leeg oh. Parang kagat yata yan ng mahabang ngipin. Oo nga no. Tsaka may mga sugat rin sila sa katawan. Ay, teka. Tawangan ninyo kung kapatid sila. Dalan ninyo! Teka, bakit hindi sila sumasagot? Ano nangyayari? Maraming namatay. Papatiin nila ang lahat. Ang kamatayan ng sagot sa lahat. Anong pinagsasabi mo, Tata? Mga halima. Mga demonyo. Sa tingin ko, isang matinding labanan ang nangyari sa kanila. Kaya sila nagkakaganyan. Pero imposibleng sila ng dalawa lang ang nakabalik. Eh, nasa na kaya ang iba? Baka naman po kinain na sila ng mga gabonan. Teka. Huwag muna tayo mag-isip ng ganyan. Mamaya na natin sila kausapin kapag nakapagpahinga na sila, ha? Sa barangay hall, ginamot ang dalawa. Nakita sila ng matandang babae. Halos hindi rin makapaniwala si Aling Valentina dahil sila ay buhay. Napansin niya ang kakaibang kilos at binibigkas ng dalawa. Kaya doon na siya nagsimulang magsalita. Malakas ang kutob kong ginamitan sila ng itim na mahika bago pinabalik dito. Kailangan nilang makainom ng langis ko para mawala ang bisa ng mahika ng mga gabunan. Langis? Eh kung ganun, nasaan na po yung langis ninyo? Papainumin na po natin sila. Nandoon sa sementeryo
sa loob ng bag ko. Sige po, kukunin ko yun doon. Wag! Baka mapano ka dun, Dando. Hindi, babalik ako kaagad. Anak, huwag kang maniwala sa matandang yan. Sa tingin mo ba may langis talaga siya, ha? Paano kung langis pala yun ang aswang? Sige na, Dando. Kunin mo na ang langis ko doon. Kailangan natin silang tulungan para masabi nila kung ano ang nangyari. Huwag mo siyang pakinggan, Dando. Huwag kang pumunta doon sa sementeryo dahil delikado. Siya ang may kasalanan ng lahat ng ito. Malakas ang kutob ko na ikaw ang may gawa ng sumpa. Hindi akong may gawa ng sumpa, kundi ang mga taong gahaman sa kapangyarihan. Tumigil ka na! Dapat talaga sa'yo matanda kayo mamatay. Wala kang kwenta. Ikaw ang may kasalanan ng lahat. Sana hindi nyo nalang sinabi ang tungkol sa kuta ng mga gabunan. Sigurado ako na hindi totoong kuta ang sinasabi mo sa amin. May iba kang dahilan. Kaya itinuro mo ang daan na yon. Ano? Huwag ninyo akong pagpintangan sa mga bagay na hindi ko magagawa, ha? Talaga bang hindi mo magagawa, ha? Sino ka ba talaga? At ano sa mo rito? Alam ko nagmamalman ka dito sa baryo namin. Dahil sa inis ng mga tao kay Aling Valentina, nilapitan nila ito at sinaktan. Naawa ko ng sobra sa matandang babae dahil sumisigaw ito para humingi ng tulong. Gusto ko siyang tulungan, kaya lang pinipigilan ako ni tatay. Bago pa siya iwanan ng mga tao, marami siyang sugat at pasa sa katawan. Nangihina ang matandang babae ng mga oras sa yon. Kami na lang ni tatay ang naiwan sa barangay hall dahil nagsiuwian na ang lahat. Umuwi na rin tayo, anak. Hindi naman makakalis sa matandang yan dito, eh. Tay, masama rin po ba ang tingin niyo sa matandang babae na yan? Hindi ko rin alam. Pero wala naman tayo magagawa. Pero mo naman magagalit sa atin si Mang Agordo kapag nangialam pa tayo dyan. Papaalisin niya tayo sa lupain niya mismo. Iawang-gawa na po kasi ako sa kanya. Pahingi naman ako ng tubig. Nauuhaw ako. Tay, bibigyan ko lang po siya ng tubig. O siya, sige. Hihintayin na lang kita sa labas, Dando, ha? May isasabihin lang ako sa mga tanod na nagbabantay. Sige po. Maraming salamat, Dando. Kakaiba ka talaga sa kanila. Alam na nga nilang hinang-hina na ako. Nagawa pa nila akong saktan. Kung sana ipinatay lang nila ako, hindi na ako magtitiis sa sakit. Naku, pasensya na po talaga sa nagawa nila sa inyo, ha. Wala rin po kami magawa ni tata dahil mataas ang respeto namin kay mga gordo, eh. Pero matanong lang po sana kita. Nagsasabi ka pa talaga ng totoo na may kuta ang mga gabunan? Oo, alam ko kanilang kuta. Kaya lang, hindi ako sigurado kung naroon pa rin sila hanggang ngayon. Subukan mong kunin ang langis ko sa sementeryo. Magagamit mo yon para maibalik sa katinuan ang dalawa pang lalaki. Sana hindi nyo na lang pala naisipang pasukin tong baryo namin. Kita nyo na puro panghuhusgat pananakit lang po ang nakuha nyo rito. Ayos lang naman yon, iho. Kahit anong oras, pwede na sana ako mamatay. Kaya lang, kailangan kong mahanap ang bagong daluyan. Pagod na talaga ako sa buhay. Gusto ko na rin magpahinga sana. Wala po ba kayong kamag-anak? Wala na. Simula noon, mag-isa lang naman ako sa buhay. Sige na, Dando. Umalis ka na. Hayaan mo na ako rito. Ang hiling ko lang talaga ay sana patayin na ako ng mga tao bukas. Paano kapag pinatay ka nila? Hindi nyo na po mahanap ang bagong daluyan kagaya po ng sinabi po ninyo. Ay, oo nga Mabuti na lang pinaalala mo sa akin. Hoy, Dando, bilisan mo na riyan. Umuwi na tayo sa atin. Nandiyan na po ako, Itay. Sige po, Aling Valentina. Mauna na po ako sa inyo, ha. Tumungo naman sa akin si Aling Valentina. Ngunit bago ako umalis, hinawakan niya ang dalawang kamay ko. Hinaplos niya ang kamay ko at piniga
Tsaka nagpasalamat sa akin. Ngumiti lang ako sa kanya at kaagad ko siyang iniwan. Nang pauwi na kami ni tatay, naikwento niya sa akin ang plano ni Mang Agordo sa matandang babae. Yung sinabi nila, bukas raw ng umaga, susunugin nila ang katawan ng matanda. Ano? Kawawa naman po siya kapag nangyari po yun. Kaya nga siya kasi ang sinisisi ng karamihan sa pagbabalik ng gabo na. Malakas raw ang pakiramdam nila na may kinalaman ng matandang yun sa lahat ng mga nangyayari. Baka naman po nagkataon lang yung pagdating niya dito. Siya naman po pagbalik naman ng gabunan. Basta, yun daw ang kanilang plano Yan naman si mga gordo. Walang nakakapagbabago ng desisyon niya. Kapag maisipan niyang ipapatay ang matandang babae, yun talaga ang mangyayari. Nagalit po ata siya dahil pinagtawanan siya ni Aling Valentina nung sinalaki siya ng aswang. Siguro ga. Halos hindi ako mapakali nang malaman ko ang kanilang gagawin kay Aling Valentina. Nang gabing kahimbingan ang tulog ni tatay, naisipan kong iligtas ang matandang babae. Dahan-dahan akong tumakas ng bahay para pumunta sa barangay hall. Nang makalabas na ako, doon ako dumaan sa likuran ng bahay na magubat. Hoy! Saan ka pupunta? Tay, gising po kayo? Oo, ano ba? Naramdaman ko umakilos mo. Kaya lang hindi ko maisip na alis kaya saan ka mapupunta ha? Patawarin niya po ako, tay, pero gusto ko po sanang iligtas yung matandang babae. Ano? Nahihibang ka na ba ha? Kapag nalaman ni Mang Agordo ang gagawin mo, mananagot ka sa kanya. Hindi mo siya pwede suwayin. Pero po, hindi naman po pwedeng basta-basta sunugin si Aling Valentina Kawawa naman po siya. Nararamdaman ko po na hindi siya masamang tao kagaya ng iniisip ng iba. Makinig ka sa akin. Hindi mo maililigtas si Aling Valentina dun sa barangay. Maraming nakabantay doon. Hindi lang tanod, kundi iba pang mga taga-baryo. Basta po, gagawa po ako ng paraan kung paano ko po siya maililigtas. Basta po, hindi niyo lang po ako ibubuko. Ano ba naman yan? Isusugal mo talaga ang buhay mo dahil lang sa matandang babae na yon, ha? Opo, dahil alam kong inosente siya. Hindi totoong paratang ng mga tao sa kanya. Sige po, alis na po ako. Tando! Tando, sandali! Bakit po? Hindi kita maaaring pabayaan sa gagawin mo. Sige na nga. Tutulungan na kita sa abot na makakaya ko. Sana nga lang hindi tayo mabuko. Napangiti ako matapos sabihin ni tatay iyon. Bago kami umalis, may dalang kape si tatay. Naging maingat kami sa pagpunta sa barangay hall. Nakapalibot nga ang mga taong nagbabantay sa matandang babae. Hanggang sa naisipan ni tatay na makipag-usap sa kanila. Niyaya sila ni tatay na magkape. At doon ko na isinagawa ang plano ko. Inakyat ko ang pader ng barangay hall at doon ako dumaan sa bintana. Gulat na gulat ang matandang babae nang makita niya ako. Dando, ano ginagawa mo dito? Ililikas po kita. Ano? Naku, huwag mong gagawin yun. Kapag may makahuli sa'yo, sasaktan ka nila. Baka isipin pa nilang kakampi kita. Mabuti pa, umalis ka na. Hayaan mo na ako dito. Susunugin ka nila bukas kaya hindi pwedeng pabayaan na lang kita dito. Isipin mo na lang ang sarili mo. Umalis ka na. Mas kailangan ka nila, Tando. May dala po akong kutsilyo rito. Puputulin ko lang ang tali ninyo sa kamay at mga paa. Dando, wag na. Umalis ka na lang. Nagsasayang po tayo ng oras. Pena, naputol ko na ang mga tali ninyo. Lahat ng mga bantay, nandun sa harapan ng barangay hall. Nagkakape sila ng tatay ko. Kailangan, bago sila matapos magkape, makaalis na po tayo dito. Nagmanman muna ako sa paligid habang hinihila ang kamay ni Aling Valentina. Ako ang naguunang lumakad. Nang masiguro ko na hindi pa sila nakakabalik sa kanilang mga pwesto, doon ko na itinakas ang matandang babae. Nagtagumpay kaming makaalis doon sa barangay hall. Dinala ko na sa bahay si Aling Valentina at ginamot ang mga pasa at sugat niya. Maya-maya pa, dumating naman si tatay. Tay, wala po ba silang alam na nawala na doon si Aling Valentina? Wala. Ngayon nagiinuman sila doon. Mabuti pa.
dalhin mo na sa kwarto yan si Aling Valentina. Huwag na huwag po kayong lalabas doon, ha? Kapag may makakalam na nandito po kayo sa amin, nabay siguradong malalagot kami kayo mga gordo. Oo, maraming salamat talaga sa inyo mag-ama. Walang anuman po. Si Dando ang may kagustuhan na ilagtas ka namin eh. Anak ko siya. Kaya hindi ko siya pwedeng pabayaan. Mabuti naman kung ganon. Habang buhay kong tatanawin ng utang na loob ang pagsagip ninyo sa buhay ko. Kapag po may pagkakataon, iatid po kita sa paanan ng bundok, ha? Lisanin niyo na po itong baryo. Mamamatay kayo dito sa mga kamay ng mga tao kapag piniling yung tumagal pa rito. Sa linggong ito, lalabas ang kabilugan ng buwan. Magsasagawa ng ritual ang mga kapunan para manumbalik ang lakas ng kanilang pinuno. Ano? Teka lang po. Paano nga ba nalalaman ng mga bagay na yan, ha? Maghanda na lang tayong mag-ama. Darating ang gabing sinasabi ko. Mga mapanganib na mga gabunan ang papatay at sasako ng baryo. Kinuha ko ang langis ni Aling Valentina sa sementeryo at tinago iyon. Ang buong akala namin, hindi darating ang gabing sinasabi ni Aling Valentina. Isang gabi, nagulat na lang kami na nasunog ang kalahati ng baryo. Natakot kaming lahat at hindi namin alam kung ano ang aming gagawin. Iniwan namin sa bahay si Aling Valentina at pumunta kami sa barangay para magtipon. Sigurado ako na ginagantihan tayo ng matandang babae na yan. Kailangan natin siya mahanap para mamatay. Isa naman po natin siya hanapin. Hindi ko alam. Posibleng aswang ang nagligtas sa kanya. Sa nangyayaring ito, kailangan pa ba nating hanapin si Aling Valentina? Kung ako po kasi ang tatanungin, wala na akong pakialam kung nasan man siya. Wala akong ibang hangad kundi makaligtas sa sunog at mamatay ang mga gabunan. Kaya nga po, mga gordo. Kailangan ko na rin po umuwi sa bahay at maghanda. Kung sakaling makakarating dito ang apoy, lilikas na po kaagad kami. Tay, lalapitan ko lang sina Kuya Harold at Kuya Tata, ha? Sige, painumin mo na rin sila ng langis. Bilisan mo! Opo. Habang nagtatalo sila, pasimple kong pinainom ng langis sina Kuya Harold at Kuya Tata. Tinago ko rin yun kaagad na magtagumpay na ako. Hanggang sa bigla silang nawalan ng malay. Nag-alala ang mga tao, kaya lumapit rin sila at tinignan ng dalawa. Ano nangyari sa kanila, Dando? Hindi ko rin alam eh. Bigla na lang silang natumba. Ano ba naman niya? Buhatin niyo sila at pahigain sa komportableng higaan. Bilisan niyo! Teka, sandali. Gumagalaw na silang dalawa. Oo nga, no. Mukhang bumabalik na ang malay nila. Kuya Harold, kamusta po ang pakiramdam ninyo? Teka. Ano nangyayari? Bigla na lang po kayo nawalan ng malay eh. Harold, naaalala mo ba ang nangyari sa inyo? Teka, nasaan ang iba naming kasamahan? Nakabalik ba sila? Hindi. Kailang nakabalik dito sa atin. Ang mga aso nagabulan. Marami sila. Pagdating namin doon, nakapaghanda na silang patayin kami. Mukhang alam na nilang aatake kami doon. Ngunit ang naalala ko, sabi ng kanilang pinuno, sa kabilugan ng buwan, may gagawin silang ritual. Ano? Kung ganun, nagsasabi nga talaga ng totoo si Aling. Kung ganon, alam ninyo kung nasaan ang matandang puno ng Nara, ha? Oo, doon sila nagsasagawa ng ritual. Hindi na ako babalik sa lugar na yon. Ayoko pa mamatay. Doon na nabuo ang tiwala namin ni Tatay kay Aling Valentina. Naniniwala na kaming siya nga ang tagapangalaga ng agimat noong unang panahon. Naghiwa-hiwalay na lang ang lahat para maghanda sa paglikas sa baryo. Pagdarating namin sa bahay, nadatnan namin ni Tatay si Aling Valentina. Binubuhos niya sa sahig namin ang laman ng kanyang bag. Ngayon, naniniwala na talaga kami sa'yo. Tunay nga na ikaw ang unang tagapangalaga ng agimat. Gusto namin kumbinsin ng iba, kaya lang natatakot kami. Kapag nalaman nilang kami ang nagligtas sa'yo,
Maaaring mapahamak kami ng anak ko. Hayaan nyo na lang sila kung ayaw nilang maniwala. Sayang, mabuti pa. Iwan ko na muna kayo, ha? Pupunta lang ako ng kusina. Sige po. Napainom mo na ba ang dalawang lalaki na yon? Opo. Epektibo po talaga yung langis po ninyo. Mabuti naman. Sana nga ituloy-tuloy nang mawala ang bisa ng itim na ritual sa kanila. Habang nagsasalita siya, napansin kong may pinulot siyang parang kwintas sa sahig at mabilis itong pinasok sa bulsa niya. Napakunot ang aking noo nang makitang kumikinang yun. Alam kong hindi niya gustong makita ko ang kwintas na yun, pero kaagad ako nagusisa sa kanya. Teka, ano po yung kwintas na pinasok ninyo sa bulsa ninyo? Wala yon, Dando. Bakit po kumikinang ang bagay na yun? Yun po ba yung agimat na sinasabi ninyong sinisira ng gama na tao? Sige na po, sabihin niya na po sa akin. Pangako po, hindi ko po ipapaalam sa iba. Gusto mo ba talagang makita? Opo. Kaagad niyang inilabas yon sa kanyang bulsa at pinakita sa akin. Maganda ang kwintas. Kumikinang na parang ginto. Ngunit may nakataling matutulis na ngipin doon. Ang tawag dito ay agimat ng paninindigan. Itong mga matutulis na bagay ay ngipin ng mga aswang na napatay ko. Bakit po kayo nagkaroon ng ganyang kwintas? At para saan po ba yan? Ito ay may tangan na kapangyarihan na hindi nakikita kahit nino man. Lalabas lang ang kapangyarihan ng bagay na ito kapag isang tagapagmana na ang gumamit. Ganun po ba? Grabe, ang ganda naman po niyan. Ano kaya ang kapangyarihan po niyan? Gusto mo bang ibigay ko sa'yo at nang malaman mo? Paano po? Hindi naman po ako ang tagapagmana eh. Malay natin, baka ikaw na ang susunod na tagapagmana. Tanggapin mo na itong agimat. Sige po, akin na po yan. Akmang kukunin ko na ang agimat kay Aling Valentina nang dumating si tatay. Nakita niya iyon pero pinigilan niya akong huwag tanggapin. Ayaw ni tatay. Nahahawak ako ng bagay na hindi niya alam kung saan nanggaling. Hindi naman masama kung tatanggapin ni Dando ang agimat. Ibibigay ko yan sa kanya bilang regalo. Ipasensya na po, Aling Valentina. Pero hindi po ako makakapayag. Nagagamit ang anak ko ng ganyang bagay. Wala sa pamilya namin na magiging isang ermitanyang kagaya po ninyo. O sige, ayos lang naman sa akin kung ayaw ninyo dito. Ang akin lang naman ay baka gusto ni Dando. Gusto ko po, pero dahil ayaw po ni tatay, wala naman po akong magagawa eh. Ay, naku, mahirap na. Baka kasi yan ang dahilan kung bakit nandito ulit ang mga aswang eh. Ayaw ko mapahamak ang anak ko. Aray! Ayan na naman ang sakit ko. Umaatake na naman. Sumusuka po kayo ng dugo. Naku, delikado po yan. Matagal na talaga akong mainiindang sakit. Kaya lang, hindi ako mamatay-matay dahil sa agimat na ito. Kailangan ko itong ipasa sa bagong daluyan para makapagpahinga na ako. Ano naman pong koneksyon ng agimat sa inyo? Kung wala ang agimat na ito, matagal na akong patay. Ngunit ang agimat ay nagbibigay ng lakas at buhay sa akin. Hanggat hawak ko ito, hindi ako mamamatay. Wala akong magawa kundi indain ang sakit ko. Sa totoo lang, hirap na ako. Gusto ko nang magpahinga. Baka hindi pa po ngayon ang oras ninyo. Diyos lamang ang makakapagdesisyon kung kailan kayo dapat mamatay. Ay, ang tagal naman magdesisyon ng Diyos sa kamatayan ko. Kung pwede galang na mamatay na ako ngayon, pasasalabatan ko. Pagod na ang katawan ko,
Pero mukha lang akong malakas dahil sa agimat. Kung sakaling makikita ko na ang bagong daluyan at tanggapin niya itong agimat, habang buhay akong magpapasalamat sa Panginoon. Nakita ko ang kalungkutan sa mukha ni Aling Valentina at muling pinasok sa kanyang bulsa ang agimat. May biglang kumatok sa pintuan, kaya dali-dali kong tinago ang matanda sa kwarto ko. Si tatay na ang lumabas para tignan kung sino ang nandoon. Sumilip ako sa bintana at nakita kong si Angie ang aming bisita. Dumayo sila ni tatay sa bahay para makapag-usap. Dito na lang po kayo, Aling Valentina. Bakit? Saan ka na naman pupunta? Doon lang po kina tatay pupunta. Kausap niya si Ate Angie. Mayoko na lang po muna kayo. Basta po wag po kayo sasantin ng ingay para di nila malaman na may ibang tao dito. Sige. Bumalik ka kaagad, ha? Ang sakit talaga ng dibdib ko. Pwede naman po kayong uminom ng langis kung gusto po ninyo. Hindi tatalag sa akin ang bagay na yun. Hihiga na lang ako dito, ha? Sige po. Babalik naman po ako agad Lumapit ako kina tatay at ate Angie. Kaya lang, mayroon silang pinag-uusapan. Parehong mahina ang kanilang boses. At dahil gusto kong marinig ang kung anong mahalaga nilang pinag-uusapan, nagtago ako sa matataas na damo. Malaki na si Dando. At maiintindihan na niya ang lahat kapag sinabi mo sa kanya ang totoo niyang pagkatao. Ano ba? Wala akong lakas sa loob na ipagtapat sa kanya ang lahat. Hindi ko alam kung paano ko magsisimula eh. Paano pag nalaman niya pa sa iba yan, ha? Di mas lalo siyang magagalit. Kasi naman, natatakot akong malaman niyang totoo na isa siyang ampon. Paano kung hanapin niya sa akin ang totoo magulang niya? Di pagtapat niyo na lang po na nakita niyo siya sa sapa. Nang marinig ko ang sinabi ni Ate Angie, doon lang naging klaro sa akin ang lahat. Tandang-tanda ko pa ang sinabi ni Aling Valentina tungkol sa batang iniwan niya sa sapa. Doon ko lang napagtanto ang dahilan kung bakit siya pinaalis si tatay noon. Totoo po ba, tay? Hindi niyo ako tunay na anak? Dando anak, nandiyan ka pala. Magpapaliwanag ako sa'yo. Bakit hindi niyo sinabi sa akin kaagad? Ako ba ang tinutukoy ni Aling Valentina na batang nasa sapa? Hindi ko alam kung ikaw ba talagang tinutukoy niya. Pero sa sapa nga kita nakita. Namatayan ako ng asawa at anak nung sumalakay ang mga gabunan. Siguro, bigay ka rin sa akin ng Diyos kasi alam niyang malungkot ako noon. Hindi kung ganun. Kailangan ko malaman kung saan ako galing. Hanapin mo ba ang mga magulang mo? Iiwan mo ba ako? Kung sana po'y pinagtapat niyo na lang sa akin ang lahat. Hindi na humantong sa ganito. Gusto naman sabihin ni Kuya Antonio Kaya lang, hindi niya alam kung ano ang isasagot niya kapag nagtanong ka tungkol sa mga magulang mo. Si Aling Valentina. Sigurado ako may alam siya. Kailangan ko siyang tanungin. Si Aling Valentina? Paano mo siya matatanong? Gayong nawawala ang matandang babaeng yon. Pagmadali akong bumalik sa loob ng bahay, narinig ko ang mga yabag ng kanilang mga paa na nakasunod sa akin. Pinuntahan ko ang matandang babae sa kwarto at nadatan ko siyang hingal na hingal. May mga dugo rin sa sahig, kaya alam kong sumuka siya. Aling Valentina, may tatanong po ako sa inyo. Ano naman yon? Anak, mukhang hindi maganda ang pakiramdam niya. Malapit na akong mamatay. Kaya ako nagkaganito dahil natagpuan ko na ang bagong daluyan ng agimat. Bago po ang lahat, gusto ko pong malaman kung may alam ba kayo tungkol sa pagkatao ko. Alam na niya ang totoo. Naampun siya. Sa tingin ko rin po, may alam kayo kung saan nanggaling si Dando. Siya ang sanggol na nakita ko sa sapa noon, hindi ba?
Ikaw ang batang iniligtas ko laban sa iyong pamilya. Ikaw ay mula sa angkan ng mga gabunan. Dando, anak ka ng aking anak na babae na isang gabunan. Kaya inilayo kita nang maisilang kanya. Ano po? Ibig sabihin, lola ko kayo. Oo, ngunit bago kita iniwan doon sa sapa, sinigurado kong mapupulot ka ng taong may puso. Alam kong malungkot si Antonio nang makita ko siyang pinulot ka. Alam kong nasa mabuti kang kamay. Kung ganun, galing din ako sa mga masasama. Kaya nga kita inilayo para hindi ka matulad sa kanila. Ikaw ay kalahating tao at kalahating gabunan. Pagod na ako, Apo. Nakikiusap ako sa iyo. Tanggapin mo na ang agimat. Ikaw ang nakatakdang tatapos sa angkan ng mga gabunan. Nakita kong nanginig ang kamay ni Aling Valentina habang hawak ang agimat at inabot yun sa akin. Napatingin ako kay tatay. Hinihintay ang kanyang hudyat kung dapat ko bang tanggapin yun o hindi. Wala akong magagawa para pigilan ka. Kung yan ang iyong kapalaran, anak. Hindi ka man nagmula sa akin pero hindi ko alam na may obligasyon ka palang ganyan. Tay, kahit hindi ako galing sa inyo, kayong nag-aruga sa akin, rerespetuhan ko pa rin ang desisyon ninyo. Tatanggapin ko pa ang agimat dito? Di sige. Sa nakikita ko, hirap na talaga si Aling Valentina. Itinago at prinotektahan ko ang agimat na ito para sa iyo, Dando. Ang agimat ay hindi basta proteksyon, kundi panata ng pagtubos. Wasakin mo ang kuta ng mga gabunan. Protektahan mo ang mga tao sa baryo. Pero kapag tinanggap ko po yan, mamamatay po kayo. Oo, at sa tingin ko, ito ang pinakamagandang mangyari sa buhay ko. Gagabayan ka ng kaluluwa ko. Ilang dekada akong naging tagapagligtas, ngunit hindi ako kinilala ng mga tao. Ikaw, gusto kong malaman nila na ikaw ang susunod na kakatay sa mga gabunan. Ipakita mo sa kanila ang lakas mo para hindi ka api-apihin. Aling Valentina, mahirap po para sa akin na mawala kayo. Ngayon pa naman kakaalam ko lang na lola ko pala kayo. Magpapasalamat ako sa iyo kapag tinanggap mo ang agimat na ito. Hindi ka dapat malungkot. Lahat ng tao ay namamatay. Magkikita na lang tayo sa kabilang buhay. Gagabayan pa rin kita kahit wala na ako sa tabi mo. Mahawa ka sa lola mo, Dando. Tanggapin mo lang ang agimat. Nakikita ko sa kanyang mga mata ang paghihirap niya. Sige po, akin na po ang agimat. Ito, yumuko ka muna. Ipinatong niya ang agimat sa ulo ko at pumikit siya. Mayroon siyang binibigkas na hindi ko maintindihan. Habang nagsasalita si Aling Valentina, nakaramdam ako ng init sa aking katawan. Napakuyom ako ng aking kamay nang maramdaman ko na may dumadaloy sa ugat ko. Aling Valentina, bakit may nararamdaman akong kakaiba sa katawan ko? Tignan niyo po, umiilaw ang kamay ko. Yan ang kapangyarihan na sinasabi ko sa iyo noon. Paano ko naman ito magagamit kung maglaban na kami ng mga gabunan? Kusang lalabas ang lakas mo kapag nakaharap mo na sila. Ang katawan ko'y alab, ang dugo ko'y bakal. Ipasa ang apoy sa bagong daluyan.
Masaya ako dahil naipasa ko na sa kaisa-isa kong apo ang aking agimat. Paalam, Dando. Ano nangyayari? Aling Valentina! Unti-unting naging abo ang katawan ni Aling Valentina matapos niyang ipasuot sa akin ang agimat. Isang mahigpit na paghawak sa kamay ko ang huling ginawa niya bago siya tuluyang mawala. Tila hindi rin makapagsalita si Ate Angie nang malaman na kami ang nagligtas kay Aling Valentina. Ano nang gagawin natin ngayon? Halos mabaliw na ang mga tao sa paghahanap kay Aling Valentina. Pero kailan pala nagligtas sa kanya? Nakita mo naman siguro, Angie. Hindi masamang tao ang matandang babae. Lola siya ni Dando. At totoong sinabi niya na siya ang tagapangalaga ng agibat. Isa rin siyang ermitanya. Kailangan malaman ng mga taga-baryo na mabait si Aling Valentina. Ay, teka, wag na po. Wala na rin po siya eh. Kaya ano pang silbi nun kahit malaman nilang hindi tunay na masama siya? Kailangan kong gawin ang misyon ko. Kailangan ko mapatay ang mga gabulan. Alam na nila Harold at Tata ang kanilang kuta. Sige, kung sasama sila sa pagpatay sa gabunan, edi mas maganda. Pero kung ayaw nila, ako na lang ang sasama sa anak ko. Sigurado po ba kayo, Tay? Oo, sigurado ako. Ngayong gabi na tayo sasalakay. Nagtungo kami sa bahay nila Harold at Tata. Itinuro nila sa amin ang daan papunta sa kuweba ng mga gabunan. Natakot na silang pumaroon, kaya kami na lang ni Tatay ang sumugod. Nagdesisyon din si Ate Angie na sumama para makatulong. Bitbit niya ang isang plastik na asin, bawang at luyang itim. Si Tatay naman ay may dalang buho na kawayan. Kagubatan ang nilakbay namin bago kami makarating sa kuweba ng mga gabunan. Ngunit, hindi namin inaasahan. Pagkarating namin doon, nakahanda na naman ang mga aswang. Maligayang pagdating sa kuta namin, Dando! Mga gordo, anong ginagawa niyo rito? At anong kuta namin ang sinasabi ninyo? Hindi mo ba nahalata ang lahat ng toyo? Wala kang karapatan, Dando. Nalabanan kami. Magkalahi tayo. At dapat tayo ang magkakampi. Hindi! Isa ka palang masama! Kaya pala gusto mong ipapatay si Aling Valentina eh! Ah! Gusto kong takpan ang lahat. Ngunit hindi pa rin ako nagtatagumpay. Masyadong ginalingan na matandang yun ang pagpapanggap. Sa oras na magkita kami, papatayin ko na siya! Hindi na kayo magkikita! Dahil wala na siya! Walang iya ka talaga, matanda ka. Mataas pa naman ang respeto ko sa iyo, pero ayop ka bala! Kung alam ko lang noon na isa kang aswang, dapat pinatay na kita habang tulog ka! Sa tingin mo ba'y kaya mo akong patayin, ha? Wala kang ang magawa nung pinatay ko ang mag-ina mo sa iyong harapan! Ayop ka talaga! Itong nababagay sa iyo! Akmang sasabuyan ni Tatay ng asin si Mang Agordo. Ngunit hinawakan ni Angie ang kamay nito. Sinipa niya si Tatay sa tiyan. Tumalsik siya palayo. Sunod naman akong inatake ni Ate Angie. Nakailag ako sa suntok at sipa. Binitawan niya sa lupa ang dalang asin, bawang at luyang itim. Ate Angie! Bakit? Ako ang dahilan kung bakit nawala sa sarili si Harold at Tata. Hindi ko akalain na magagawan mo pa rin ng paraan kung paano sila babalik sa katinoan. Ano? Paano mo nagawa ang bagay na yun? Dahil ako ang anak ng pinuno ng gabudan. Ako ang magiging reyna ng gabudan. Patayin mo na siya, anak! Nakahanda na rin ang iba nating mga alaga para tumulong! Ako muna ang harapin mo bago ang ama ko! Pulagya ka! Pinagkatiwalaan ka namin ni Tatay! Umanda ka sa akin, babae ka! Mabilis na nagpalit anyo si Ate Angie bilang isang aswang.
Mahahaba ang kanyang mga kuko, mapula ang mga mata, at may malapad na mga pakpak. Maitim ang katawan nito at hubaba ang kanyang buhok. Ngumisi pa siya sa akin at inatake ako gamit ang kanyang buhok. Nagulat ako. Nadakit ng kanyang buhok ang aking mga paa at buong lakas niya akong hinagis. Anak! Mag-ingat ka sa mga aswang ng kumot! Yun ang ginagamit niya para mahuli ang kanyang kalaban! Ay, stop po ko, Tay. Kayo po ang dapat mag-ingat. Ayan na ang gabunan. Lumalabas na sila sa kanilang lungga. Huwag kang mag-alala sa kanila. Si Angie na lang ang harapin mo, ha? Opo, mag-ingat din po kayo. Ayun na naman ang aswang na kumot! Lalansin ka na naman niya gamit ang buhok niya! Nang makita kong pinapahaba na naman ng aswang ang kanyang buhok, tumalon ako sa ere. Hindi ko inaasahan. Natatagal ako roon. Parang may nagbubuhat sa akin para manatili sa hangin. Naramdaman kong pagyakap ng hangin sa katawan ko. Alam ko kung sino yun. Walang iba, kundi si Aling Valentina, ang lola ko. Kahit sa langit ka pa lumipad, susundan pa rin kitang bata ka! Isuko mo na sa akin ang agimat para hindi na kayo mamatay! Hindi ko isusuko sa iyo ang agimat. Sa lola ko to at pinamana niya to sa akin. Isa ka traidor. Kung ayaw mong isuko sa akin ang agimat, mapipilitan akong patayin kang bata ka! Patayin mo kung kaya mo. Yan kung magpapapatay lang ako sa iyo. Matapang ka, ha? Porket may agimat ka na? Lumipad siya para habulin ako sa ere. Habang naghahabol siya, pinapahaba niya pa rin ang kanyang buhok. Mabilis kong hinuli ang buhok niya at hinila siya papalapit. Nawalan siya ng balanse dahil sa lakas na pinakawalan ko. Nang makalapit na siya sa akin, sinipa ko siya sa tiyan at paulit-ulit na binagsak mula sa ere. Malakas siya, parang hindi nasasaktan. Napatitig ako sa kinaroroonan ni tatay. Hingal na hingal habang umiilag sa gabunang umaatake sa kanya. May iilan na rin siyang napatay. Tado! Saluhin mo itong buhok na kawayan! Gamitin mo yan para mapatay mo ang aswang na kumot! Ayos lang ako, Tay. Mas kailangan po ninyo yan. Sige, may mga dumarating. May tutulong sa atin. Sigurado ako, sina Kuya Tat at Kuya Harold yan. Dito na matatapos sa pananakop sa banyo namin. Sa pagkakataong ito, wala nang natitirang gabulan dito sa baryo. Nang makarating ang mga tao, sinalakay nila ang mga aswang. Maingay ang labanan. Muli akong sinalaki ng aswang na kubot at sinubukang kalbutin ako. Nailagan ko ang kanyang kuko. Pero nahuli niya rin ako muli. Ngayon naman, sa leeg, nasakal ako ng husto. Tingnan ko lang kung makakawala ka ba! Pagtakol mo kung aswang ka! Ipinuwis ng lola mo ang kanyang buhay para sa'yo. Inakala niyang ikaw ang tatapos ng mga gabunan. Pero hindi pala. Mapapasakin lang pala ang agimat niya. Hindi yun mangyayari. Umanda ka sa ganti ko! Ilabas mo ang lakas mo! Pumikit ako at buong tiwala akong kumapit sa agimat. Uminit ang katawan ko. Nawala ang sakit ng pagkakasakal. Buong lakas kong kinalas ang buhok sa leeg ko. Hinila siya pababa. Sinubukan niyang lumipad, pero pinigilan ko siya. Ito ang buho ng kawayan! Parakan mo na ang dibdib ng babaeng dyan para mamatay na siya! Akin na po, Tay! Patayin mo na siya ngayon din! Tatapusin na kita! Wala akong pakialam sa pinagsamahan natin dahil isa kang traidor! Pakawalan mo ang buhok ko! Umanda ka talaga sa akin! Titirisin kitang bata ka! Lumipad siya papunta sa akin. Saktong hinagis si tatay ang buho. Nasa loko ito at saktong paglapit niya, buong lakas kong tinarak yun sa kanyang dibdib. Napaangil ang aswang sa sakit. Tinarak ko ulit. Nanghina siya at bumalik sa anyong tao. Bakit natiin ka na? Ama ko! Oh, Angie! Ikaw nga talaga ang aswang!
Sinasabi ko lang nga ba, aswang yung babaeng yan eh. Ayaw mo lang makinig eh. Hayop kayo! Masayop ka! Akala mo, habang buhay mong matatago ang totoo mong pagkatao, hindi ka tatablan ng bawang sa anyong tao. Pero ngayon, Si Mang Agordon na lang ang huli kong kakalabanin. Pumasok siya sa loob ng kuweba kanina. mag-ingat ka sa kanya, anak ka. Mas malakas siya kaysa kay Angie. Tara na! Tapusin na natin ang laban sa alagad ng mga gabunan! Pumasok ako sa kuweba, ngunit inabangan ako ni Mang Agordo. Hinuli niya ako sa leeg at inumpog sa matigas sa bahagi ng kuweba. Nang hina ako, kinalmot niya ako at tinatyakan. Matagal kitang inalagaan, Tato. Akala ko, ikaw ang papatay sa mga kalaban natin. Nagkamali pala ako. Apugin na! Hindi ko kayo tinuring na pamilya. Mga demonyo kayo! Ako lang ba ang demonyo? Demonyo ka rin! Isang dugo natin! Hindi ako tulad mo. Wala akong kaanap na halimaw. Darating ang panahon! Lalabas din ang pagkaswang mo! Sinugod niya ako. Malakas siya at mabangis. Hinawakan niya ang ulo ko para kunin ang agimat. Pero pumalag ako. Nakawala ako, kaya mas lalo siyang nagalit. Kaya mo pa talaga isuko sa akin ang agimat, ha? Hindi ito mapapasayo. Hanggat nabubuhay ako. Kung ganon, mas maiging patay na talaga kita! Kung ganon, edi sumugod ka. Tignan natin kung sino ang unang mamamatay. Ilalibing kita sa libingan ng nanay mo! Kaya ako siyang pinatay. Dahil ayaw niyang ipagkalulong sa akin ang lola mo! Nabuo ang galit sa puso ko. Humaba ang aking mga kuko. Nag-iba ang hugis ng katawan ko. Lumaki ako, tumangkad, at nagkaroon ng pangil. Tinapatan ko ang lakas niya. Sinaluko ang kanyang kamay. Binali iyon. Tinarakan ko siya sa tiyan. Lumabas na ang pagkaswang mo! Gabunan! Laban sa gabunan! Tignan natin kung sino ang tunay na mamumuno! Paano hindi ka nasusunog sa agimat mo? Alam naman natin ni Aling Valentina. Nalalabas ang pagkagabunan ko. Isa na nga maaaring maging pinuno! At ako yun! Sinalakay ko siya. Sinakal ko siya. Binaon ko ang bangako ko sa liig niya. Dumugo siya. Binali ko ang kanyang kamay. Binalian ng ulo. Saktong dumating sina tatay. Nagulat sila sa anyo ko. Pero agad akong bumalik sa pagiging tao. Nagtagumpay ka, anak! Napatay mo ang pinuno ng gabunan! Dando, isa ka ring aswang? Galing siya sa gabunan. Pero hindi siya masama. Siya ang tagapagligtas natin. Yahoo! Grabe, napatay ni Dando ang pinuno ng mga aswang! Lumabas na tayo. Kailangan kong pasubugin ang kuweba. Lumabas kami. Ginamit ko ang agimat. Hinubad ko ito. Tinawakan at nagdasal. Umilaw ito. Umapoy ang kuweba. Umalis kami. Pagkaumaga, usap-usapan ang pangalan ko sa baryo. Binansagan nila akong Pinatang Ermitanyo. Lumipas sa mga araw. Sigurado ka bang doon ka titira sa kubo ni Aling Valentina, ha? Upo, tay. Pakiramdam ko, mas kailangan kong hasayan ang sarili ko roon eh. Pero wag po kayong mag-alala. Bababa pa rin ako para magpasyal. Sinabi po ni Lola sa panaginip ko, may mga bagay daw akong patutuklasan. Siya. Wala akong magagawa kung yan talagang desisyon mo. Yun nga lang, mamimiss talaga kita, anak. Hindi naman po ako mawawala, tay. Isang baryo pa rin naman po tayo. Basta magpasyal ka pa rin dito, ha? Oo nga. Mamimiss ka namin. Lalo na yung kapilyuhan mo. Oo naman. Babalik ako. Pero kailangan ko muna tong gawin. Kailangan ko pang mas makilala ang sarili ko. Kahit kailan ka bumalik. Basta tandaan mo nandito lang ako, ha?
Nakakalungkot isipin. Pero alam kong kailangan kong lumayo. Palagi kong binibisita si tatay. Para ibalita na lalo akong gumagaling. Ako na ngayon ang tagapagbantay ng panata. Tagapagsupil ng gabi. Ang bago ermitanyo. Hanggang sa nakilala ko ang aking mapapangasawa. Doon kami sa bundok na nirahan at bumuo ng pamilya. Hanggang dito na lang ang kwento ko. Maraming salamat at more power sa inyong channel. Senyor.